Jewel's POV. What do you mean? Mamahalin mo lang ako kung bibigyan kita ng anak? Mainis na tanong ni Jewel. That is not what I mean. Ang ibig kong sabihin, sa'yo ko lang gustong magkaanak kaya sa'yo ko lang ibibigay ang puso ko. Walang kurap na paliwanag nito. Tumigil yata ang mundo niya dahil doon. Puso na lang din yata niyang naririnig sa paligid. Tss! Humahanap ka lang ng modelo, kunwaring sagot niya. Models? I hate models. Mapanganib na bigkas nito kaya't nalamig siya kahit pa hindi naman siya modelo. Alam naman niya yon noon pa. Pero ngayong narinig niya na ito mismo sa bibig ni Anton, ay natakot siya ng bahagya. Mabuti na lang at hindi niya tinanggap ang offer ni Fufu. Nagugutom na ako. Liko niya sa usapan, ayaw niya mas magalit pa to. Marahan siya nitong hinila muli para maglakad. Ilang hakbang na lang naman ay nasa mansyon na sila. I'm hungry too. Alam niyang oras na magbukas ang pinto ng mansyon at magkatuloy sila sa loob ay bibigay siya dito. At hindi siya nagkamali. Saktong pagtuloy nila at paglapat ng malaking pinto ay binuhat siya nito at inihiga sa sofa. Naglakbay ito sa itaas niya at halos idiin ang mga kamay niya sa bandang batok niya. I'm hungry for you, my aber. Mabigat at paus na bulong nito bago sinakop ang labi niya. Malugod niyang niyakap ang batok nito at sinalubong ang galaw nito. Mas lalo lang lumagablab ang init sa kanilang dalawa na tipong kahit pareho nilang narating ang sukdulan ay hindi pa rin sapat yun sa kanila. Dinantay niyang mukha sa balikat ni Anton nang buhatin siya nito at iakyat sa itaas. You really want to get me pregnant, ha? Pangaasar niya. Dinig na dinig niya ang tibok ng puso nito. Mabilis yon. Marahil ay dahil sa paggalaw nito kanina. I think you will look very lovely with a swollen tummy, my aber. Pangaasar nito. Gusto mo lang ako maging balyena, niinis niyang bigkas. Humahalakak lang ito pero nagpupumiglas siya. Para bumabay na pamura to. Don't move, Missy. May nagigising, marinig itong bulong. Sorry. Tss, don't ever say sorry. Panindigan mo ko. Kunwaring tampo pa nito. Minsan talaga para tong bata, dinaig pa siya sa kakatampo. Anong panindigan? Bakit pananagutan? Litong tanong niya rito. Parehas lang yun, ani pa nito. Anton the Great, puro kama lang ang alam, bugok talaga. Natigilan siya at hindi na naituloy ang sasabihin nang bumaba ang labi nito upang sakupin ang mga labi niya. Awang pang labi niya na nakangisi itong humiwalay. Sabi ko naman sa'yo, may parusa ka kapag tinawag mo akong bugok. Mayabang na paalala nito. Bugok ka pa rin. Literal na naipon ng mga salita sa bibig niya at pati ang pagsigaw ay nakulong sa kanyang bibig matapos nitong sakupin muling mga labi niya. Ramdam niyang paglalapat ng kalahati ng katawan niya sa bandang paanan ng kama. Nilagay lang nito sa bewang ang binti niya bago muling pag-isahin ang katawan nila. Hindi siya makasigaw ng maayos. Kapag tatangkain niya, hahagkan siya nito. Imbis na humawak tuloy sa bedsheet ay napinagdiskitahan niya ang likod nito at literal na honeymoon yata ang ginagawa nila. Sulit na sulit ang oras nila sa gabing iyon. Hindi naman halatang na-miss nilang isa't isa, hindi ba? Nalingat nga siyang nagugutom ngunit hindi naman makatakas sa malabakal na braso ni Anton na nakapaikot sa bewang niya. Anton, may hina niyang gising dito. Umingit ito't siniksik ang mukha sa batok niya. Nagwawala na yata ang mga anaconda niya sa tiyan bago pa ito magising. Nagugutom ako. Bulong niya rito dahilan upang maramdaman ang paghaplos nito sa tiyan niya. There is a lot of food in the kitchen. I'll cook for you. Mungkahin nito. Gisingin mo ko kapag luto na ha, namamaos pa niyang paalala dito. Isang patak na hagan pa sa balikat niya bago ito tumayo. Inayos nitong kumot sa katawan niya pero napamulat siya. Nang tila nilipad din yung paalis sa katawan niya. Pagtingin niya kay Anton ay nakatitig ito sa kanya. Parang siya pang pagkain sa mga mata nito. Maliit siyang ngumisi. Tumataas talagang self-confidence niya at gandang-ganda siya sa sarili. Kapag ganito siya nito tititigan, tipong ayaw siyang maglaho na parang bula. Why do you have to be so beautiful? Nihirapang bigkas ni Anton. Nagulo pa nitong sariling buhok. Mahina siyang natawat niyakap ang unang sa gilid niya. Magluto ka na, nagugutom na ako. Pagtataboy niya rito kahit pa alam niyang hindi ito susunod. At tama siya ng hinala, agad siyang napaayos ng higa. Nang maramdaman ng mga labi nito sa kanyang katawan, agad niyang sinampay ang binti sa bewang nito nang ayusin nitong sarili sa pagitan ng mga hita niya. Hindi siya masanay-sanay sa galawan nito pero ang katawan niya mismo sumusunod dito.
Nauna pang almusal nila sa kama kaysa sa pagkain. Hinagkan siya nito sa noo bago bumaba para magluto. Sinuot niya na lang ang t-shirt ni Anton bago sumunod. Yun nga lang pagbaba niya ay mukha itong problemado. Saan ang pagkain? Kuryosong tanong niya ngunit hindi ito sumagot. Siya na sanang titingin sa ref at magluluto ngunit sinara nito ang ref. Napataas ang kilay niya at namewang. Parang alam na niya ang dahilan na problemado nitong mukha. Don't tell me na wala kang pagkain, mataray niyang tanong. Naghanap agad siya ng sandok at kinuha yon na naglumikot ang mga tingin nito. Tila nag-iisip kung paano sasabihin ang problema. Humarap siya rito, napatitig pa ito sa hawak niyang sandok at napalunok. Anton, tabi, magluluto ako. Madiin niyang bigkas para umalis ito sa harap ng ref. Missy, huwag kang magalit but I think Aldrin didn't deliver the food. Mabilis na sagot nito. Ano? Nagsisimulang mag-init ang dugo niya sa gutom. Pinagod na nga siya nito tapos hindi pa papakainin. Hindi dinala ni Aldrin ang mga pagkain. Nakangiwing ulit nito kaya't kagad na minwestra niya ang sandok dito. Hahambalusin kita ng sandok dyan, Anton. Hindi pwedeng walang pagkain. Inis niya sigaw bago to hinabol ng sandok. Missy, wag naman. Sigaw-sigaw pa nito habang tumatakbo. Saan ha? Saan ang pagkain? Naiinis na tanong ni Jewel kay Anton. Literal na hinahabol na talaga ito. Ngayong gutom siya ay walang talabang paglalambing nito. Tatawagin ko si Aldrin. Nakakapagod tumakbo may Missy. Reklamo pa nito. Aba dapat lang. Pagod ka na? Pagod din ako. Kailangan ko ng pagkain. Muling litanya niya bago tinutok ang sandok dito. Ako na lang ang gawin mong ulam. I'm just kidding. Agad na bawi ni Anton matapos muntik matamaan ng sandok na hinagis niya patungo dito. Totoong pagkain ang gusto ko. Hindi ikaw, matari niya tanggi. Kita niyang napakamot to sa noo nito bago bumulong-bulong. This is not the honeymoon, I imagine. Napairap siya matapos marinig iyon. Hindi rin ganitong honeymoon ang inaasahan ko. Ang yabang mo pa dyan na planado mo na lahat pero wala ka namang maipakitang pagkain. Yuyul niyang litanya bago nagmarcha pa akyat sa hagdan. Missy, come back here! Sigaw nito na hindi niya pinansin bago malakas na sinara ang pinto ng kwarto. Mabuti na lang hindi na lang siya sumama kung gugutumin lang din naman ito. Dumiretso siya sa banyo at pinuno ng tubig ang bathtub doon. Ayaw niyang bumalik sa pagtulog na kumakalam ang tiyan at isa pa, naka-high blood yata siya ngayon kaya't gusto niya magbabad sa tubig. Maya-maya sa dagat siya magbababad. Tinanggal niya lahat na saplot niya bago lumusong sa bathtub. Humiga doon at sinandal ang batok sa gilid. Ang gusto niya lang talaga'y magbabad at kumalma. Ilang minuto rin yata siyang nakapikit bago marinig ang mga yabag sa kwarto at ang pagbukas ng pintuan sa banyo. Sunod doon ay naamoy niya na ang bango ng pancake at bacon. Biglay nagtubig ang bagang niya at kumalam ang sikmura niya. Pero dahil alam niyang bit-bit yun ni Anton ay hindi kaagad siya nagmulat ng mga mata. Kunwari tulog siya pero ang totoo ay gutom na siya. Muntik pa siyang mapamura matapos maramdamang dinrain nito ang tubig sa bathtub. Agad siyang nagmulat ng mga mata nang maramdamang tumabi ito sa kanya sa bathtub. Imbis na mga mata nito ay tray ng pagkain na sumalubong sa kanya. Na-late lang si Aldrin sa pagdala ng pagkain. Here it is, your food, my aber. Tinaas baba pa nitong mga kilay. Napairap siya bago umayos ng upo. Medyo nailang siya na wala siyang kahit na ano sa katawan pero nakita niyang tinabi nito sa gilid ng pagkain bago hinagilap ang suot niyang t-shirt kanina at pinasuot muli ito sa kanya. Hindi na siya nagreklamo at mahina na lang na nagpasalamat. Hindi talaga kita gustong magutom. Binatukan ko nga si Aldrin kanina sa inis ko. Kwento nito. Bakit mo naman ginawa yun sa kapatid mo? Bugo ka talaga. Agad siyang napatakip sa bibig niya matapos masabing hindi dapat sabihin. Agad din naliit ang mga mata ni Anton sa kanya dahil doon. Tipong hahagan siya nito oras na ibaba niya ang mga kamay. Nadulas lang ang bibig ko. Please, mamaya ka na humarot. Gutom na ako. Pagmamakaawa niya dito. Napangisi si Anton at napailing sa kanya. Pagkaraan na ito mismong nagbabasa kami niyang nakatakip sa kanyang bibig at pinatakan ng hagkan ang labi niya. Ang kasalanan ay kasalanan may aber. I told you, don't call me bugok kung ayaw mong hagkan kita ng paulit-ulit. Oo na, ang dami mong satsat. Akin na nga yung tray, kakain na ako. Naiinis niyang singit.
Ngumisi lang si Anton at imbis na ibigay sa kanya ang tray, ay ito na mismo naglagay ng kutsara sa bibig niya. Sinubuan siya nito at panaka-naka ring kumakain. Nagpasalamat nga siyang matiwasay silang nakakain kahit pa nasa bathtub sila. Buti na rin at hindi ito tinamaan ng kaharutan. Let's go fishing, yaya ni Anton sa kanya matapos niya makapagbihis mula ng sunrest na nakuha niya sa cabinet. Tinali niya pa ang string noon sa leeg niya. Mamimingwit tayo? Saan, sa gitna ng dagat? Kuryosong tanong niya. Base sa nakikita niyang liwanag sa labas ay hindi naman mukhang masakit ang sinag ng araw. Gusto naman niyang mangisda, kinakabahan lang siya lalo na kung sa gitna ng dagat. Alam naman itong hindi siya marunong lumangoy. Don't worry, I'm just here, may aber. Hindi naman kita lulunurin sa dagat. Nakangising bigkas nito. Napaismid siya bago ito tinalikuran. Kaya lang hinabol siya nito at pinagsaliko pang mga kamay nila. Gusto niyang bawiin ang kamay mula rito, ngunit mahigpit na hawak nito. Hindi lang siya nagreklamo at nagpatangay na lang dito. Sambag ka ba tayo sasakay? Kinakabahan ako. Huwag kang malikot ha, baka mahulog pa tayo. Paalala niya rito. Mahulog sa isa't isa? Agad na banat ni Anton. Imbis na ngumiti ay tumikwas ang kilay niya. Walang effect, Anton. Huwag ka nang bumanat, hindi bagay. Pangaasar niya rito na kinamura nito. Nangingisi tuloy siya na makalapit sila sa dalampasigan, pero imbis na bangkang makita niya doon ay yate ang nakita niya. Napaawang ang mga labi niya, pero kaagad niyang tinikom matapos maisip na baka yate yun ng ibang turista. Saan na yung bangka? Tanong niya. Nope, we're not gonna ride the boat. Sagot ni Anton na kagad sa kanya. What do you mean? Wala bang bangka at saka hindi ba mamimingwit tayo? Umangat ang gilid ng labi nito at hinarap siya sa may kalakihang yate na kulay puti at deep brown. Hindi tayo sasakay sa bangka, sa yate tayo sasakay. Imporma nito sa kanya. Sa yate tayo mangingisda? Yap, hindi kita hayaang sumakay sa bangka, lalo na't may yate ako. What's mine are also yours, Mrs. Montero. Sinserong bigkas nito na kumiliti sa tiyan niya. Ganun na ito kapera't may sariling yate na. Malamang Jewel, hindi na siya magtataka kung may gold bars din itong nakatago. Lalo pat isa itong Montero. Ilang babae nang naisakay mo dito sa yate mo, Aber? Bigla ang tanong niya matapos maisip na baka pati ibang babae ay nakasakay na rin sa yate nito. You're the first one. Asawa ko lang isasakay ko sa yate ko. Bulong ni Anton na nakapagpatindig sa balahibo niya. Bukod sa boses nitong medyo na maos ay na-excite siya bigla't natuwa na siya lang ang sasakay sa yate nito. Ikaw lang din ang ipagmamaneho ko, Mrs. Montero. Dagdag dito na kumuha ng atensyon niya. Ikaw rin ang magmamaneho niyan? I'll give you a good ride that you will never forget. Sensual nitong bulong kahit alam niyang ibang biyayang ibig nito sabihin, dahilan upang mabuhay ang himay-himay ng init sa katawan niya. Feel na feel pa ni Jewel ang mabining hampas ng hangin habang naglalayag ang yate. Kanina'y kasama siya ni Anton sa pagmamaneho pero pinupunta siya nito sa harap kung saan kitang-kita niyang kabuuan ng dagat. Sumandal siya sa railings. Pumikit at muling dinama ang hangin. At kahit na naramdaman niyang pagtigil ng yate, ay hindi siya nagmulat ng mga mata. Does it feel refreshing? Mahinang bulong ni Anton sa tenga niya, kasabay ng pagpulupot ng mga mati punong braso sa bewang niya. Doon na siya napamulat ng mata para lang malaman na halos nasa bandang gitna na sila ng dagat. Maliit na lang ang nakikita niyang puno sa isla. Hala, wala bang pating dito? OMG, ibalik mo na ako! Halos mataranta siyang hinarap ito ngunit napatigil siya matapos marinig ang mahinang tawa ni Anton. Tinatawanan mo ko? Taas kilay na tanong niya. Don't panic, may Aber. Hindi ka kakainin ng pating. Ako lang ang gagawa nun sa'yo. Mabilis niyang tinakpan ang iskandalosong bibig nito at pinanlakihan nito ng mata. Buti na lang at silang dalawa lang ang sayate kung hindi paniguradong hiyang-hiya siya ngayon. Umayos ka ha? Mahinang banta niya dito. Nagtaas ito ng dalawang kamay, ngunit napasinghap siya ng kagati nitong kamay niyang nakatakip sa bibig nito. Agad niyang naibaba yun, ngunit hindi pa siya nakakabawi, bigla siya nitong binuhat at walang sabing tinangay sa pagtalon nito sa dagat. Imbis na malakas na sumigaw, ay tinikom niyang bibig sa takot na makalunok siya ng tubig. Nahigit niyang hininga matapos maramdaman ang lamig ng tubig sa dagat sa katawan niya. Pakaramdam niya'y nasa malalim silang parte at patuloy na dumadaos-dos na siyang nagpakaba sa kanya. Pero napawi yun matapos maramdaman ang katawan ni Anton sa tabi niya. Maging ang mga kamay nito ay humawak sa bewang niya at sunod na lang niyang nalaman
ay eksperto nitong natanggal ang sundress na suot niya. Dahilan upang gumaan ang pakaramdam niya. Kumapit siya sa katawan nito matapos maramdamang lumalangoy ito pa itaas ng dagat. At nang tuluyan lumitaw ang mga mukha nila ay kagad siyang suminghap ng hangin bago tumatalim na tiningnan. Balak mo ba akong lagutan ng hininga? Alam mo nang hindi ako marunong lumangoy. Sinamong pa ako sa pagtalon. Pagreklamo niya at halos maiyak na doon. Kinakabahan pa siya lalo na't nasa gitna sila ng dagat. Paano na lang kung may maligaw na pating, di ba? Just trust me, my aber. Hindi kita hayaang malunod. Pampalubag loob nito, pinirmi niyang labit napakapit sa batok nito nang lumangoy ito palapit sa yate. Sabi mo mangingisda tayo. Heto na ba yun ha? Pati sundress na suot ko nasa dagat na. Litanya pa niya. Mangingisda nga tayo, but not today. I miss the sea and I want to share the feeling with you. Bulong yan to na nagpatamemes sa kanya. Oo nga pala't mahal nitong dagat kumpara sa kanya. Natakot sa malalim na tubig. Ibalik mo na ako sa yate. Baka mabitawan mo pa ako. Mahinang usal niya. Sa totoo lang, siya lang itong nakakapit kay Anton. Magaan lang kasi ang hawak nito sa bewang niya. Ayaw niyang bumitiw at baka mahulog siya pa ilalim sa dagat. Do you want me to teach you how to swim? Mungkahi pa nito na kagad niyang ikinailing. Huwag dito. Baka mawalan pa ako ng malay sa sobrang lalim ng dagat. Pasaring niya. Mahina tong natawa bago siya nilapag sa paanan ng yate. Yung tipong hagdan pababa sa dagat. Iniupo siya nito doon habang si Anthony nanatiling nasa tubig. Napahagod siya sa sariling braso matapos maramdaman ng hangin na yumakap sa katawan nila. Ang lamig, mahinang usal niya. Let's make it hot, mahinang tanong ni Anton na ikinatigil niya. Nasalubong niya mga abuhing mata nito. Seryoso mga yung nakatitig sa mga mata niya. Bahagya siyang napalunok at napaiwas ng tingin. Hindi na. Maliligo na lang ako sa banyo at magdadamit. Wala akong nalang damit natin dito sa yate. Mabilis na sagot nito. Namilog ang mga mata niya paharap dito. Hindi pa siya nakakapagsalita yung mga labi nitong sumakop sa bibig niya. Gusto sana niya itong itulak lalo pat napakaliwanag ng paligid at baka may makakita sa kanila. Ngunit nang umahon nito at buhatin siya na walang protesta niya. Nasisilaw pa siya sa bahagyang sinag ng araw nang tuluyan siya nitong ilapag sa harapan ng yate. Wala bang makakakita dito? Bahagya siyang kinabahan pero mabilis na nakuha ni Anton ang tiwala niya. Lalo nang umiling ito. We're too far from them, Missy. Forget them. We're having our honeymoon. Bigas nito habang nagsisimulang maglakbay ang kamay nito pa ibaba sa bewang niya. Nahigit niya ang hininga matapos nitong maibaba ang suot niyang undies. Puro tsukaan lang bang ginagawa sa honeymoon? Mahinang reklamo niya. Ayaw mo ba? I won't force you if you don't want. Namulang pisngi niya at gusto itong kurutin. Paano pa siya tatanggi kung nahanap ng mga kamay nitong nasa pagitan ng mga hita niya? Seriously, Anton? May ibang choice pa ba ako? Makakatakbo pa ba ako gayon na sa gitna na tayo ng dagat? Sarkastikong tanong niya. Napangisit at napailing sa sariling kalokohan. Nope, ang pagpipilian mo lang ay isigaw ang pangalan ko. Agad na humawak siya sa braso ni Anton na dumukwang ito at sakupin muli ang labi niya. Nawalan siya ng pakialam sa paligid at kahit maliwanag ay nagpaubaya siya. Pawang sigaw ang naging sagot niya at hindi siya nagsisisi dahil bigay todo rin naman si Anton sa kanya. Akala nga niya doon lang ngunit nang magdilim at mapuno ng bituin ng kalangitan ay muli lamang niyang ibinigay ang sarili dito. Walang alinlangan at walang protesta. Nasa upper deck sila at kitang-kita niyang kalangitan. Anton, mabigat niyang bigkas habang patuloy ito sa ginagawa. Pakaramdam niya yung Reyna siya sinabi nito na kahit ilang beses na may nangyari sa kanila ay ganun pa rin ang tingin nito sa kanya. Sa bagay talaga namang maipagmamalaki ito. I want more babies from you. Usal ni Anton na kinainit ng pisngi niya. Tumigil to sandalit siniksik ang mukha sa balikat niya. Huminga siya ng malalim at takmang magsasalita. Ngunit nag-ingay ang cellphone nitong naroon sa kung saang hindi niya alam. Your phone? Bulong niya dito. That is just my grandfather messing up my time with you. Nainis na bulong nito. Bigla siyang nanlamig. Alam ba ng lolo nito na may honeymoon sila? Kinabahan siya at baka gyerang harapin niya pagkatapos ng isang buwan. Umuwi na kaya tayo? May kabang tanong niya na hindi nito nagustuhan. Nagangat ito ng mukha at umiling. No way, I will always choose you over them. Matatag na sagot nito na siya namang kinainit ng puso niya. Napapikit pa siya at nakagat ang labi na maramdaman ang pagkabuhay nito sa loob niya. OMG, mahina niyang sambit. I'll be gentle, don't worry. Bulong ni Anton pero napakapit siya sa batok nito at unti-unti nagsimula itong gumalaw. Scam yung I'll be gentle mo